mag-start tayo dito sa which figure completes the series. So, dito guys, mapapansin nyo, meron tayong mga square na shaded at hindi shaded. So, dito sa mga shaded at hindi shaded, nagiging pag ganun siya guys. So, yan. Pag ganun siya. Yan. Yan. Gumaganon siya. So, mapapansin nyo dito, ang kasunod, ayan. Ganyan siya, di ba? Ayan. Dito tayo Dito natin hahanapin yung answer natin. Yan. Ito yung magiging answer natin. Ito. So, dito, burahin ko muna to. Lahat to, ayan, mag-eliminate na tayo. So, ang magiging ano dyan, mabubuo yan. Ito mabubuo. Ito, wala itong letter D. So, tatlo na lang. Ito, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang missing is 7. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dito, mapapansin nyo, shaded to, hindi shaded, shaded, hindi shaded. Yung next is shaded, diba? Pwede to, A at C. Yan, eliminate na naman natin yan. The power of elimination. So, eliminate na natin yung dalawa. A and C na lang. Hindi ko pala nakita to guys. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang tamang sagot dito is letter A. Ito na yung magiging sagot natin. Sorry, hindi ko nakita tong letter C na meron pala siyang nasa gitna. So, ang sagot is letter A, guys. Mga easy question pa lang to, ha. Mga easy. Easy peasy, sabi nga eh. So, sa number 2 naman, which figure completes the series? Hindi shaded, shaded, hindi shaded, shaded. So, ang next, hindi shaded, di ba? Dito, parang nabubuo yung itong linya. Yan, parang nabubuo siya. Tingnan mo. Nagiging cross siya. Dito din, yan. Ang hahanapin natin dyan, guys, ito yung magiging answer na naman natin. Dapat ganito siya. Ganito. Ito yung magiging answer natin. Kasi nagbubuo siya ng cross. At yung magiging sagot, ito. Letter C. Kasi ito, eliminate na yan. Kasi hindi shaded, shaded, hindi shaded, shaded. So, next is hindi shaded. Tapos ito naman, umikot na siya. Lumiit na yung linya. Sabi ko nga sa inyo, ito yung mga madadaling question pa. So, dito na tayo sa number 3. Siguro, minuto mo lang, segundo mo lang, makikita mo na to kung praktisado ka na sa pagsasolve ng abstract reasoning. Itong dalawa na to. Yan. Itong 1 and 2. Yan. Easy peasy nyo na yan. Dito naman sa number 3, which figure completes the series na naman tayo. Mapapansin nyo dito guys, meron tayong mga diamond dito, square, diamond, square. Then may mga linya tayo, no? May ikot ng pwesto. Ayan, umikot siya ng pwesto. So, dito, ang titignan nyo lang dito guys, yung pattern na itong linya na to. Kasi, para di na kayo malito. Ito yung tamang sagot dyan. Umiikot siya ng counterclockwise. Di ba ganito yung clockwise? Counterclockwise, ganito. So, itong linya na to, ayan. Mga linya na yan, umiikot siya. Una dito, umiikot na naman siya dito, umiikot na naman, napunta dito, tapos napunta dito. So, ang pagpipilian lang dito, ito.
So, ang tamang sagot itong letter C. Yan, isang easy peasy na naman yan. So, dito na tayo sa number 4. Ganun pa rin, which figure completes the series. Dito muna tayo sa mga next na tutorial natin. Tapos naman tayo sa simpleng lecture. Puro ganito na yung gagawin natin. Which figure completes the series? So, mapapansin nyo dito, may box tayo na merong mga shaded. Tapos, mga dotting line. Yan, mga dot line na yan. Tapos, meron na naman tayo ditong box. Ay, hindi pala box. Diamond sa gitna. So, parang ganito lang din yan. Parang ganito lang din, yung number 2. Titingnan nyo lang yung pattern. So, ang pattern dito, may mga box sa gitna, may diamond. Tapos dito naman, alternate din. So, ang next is, may ganito sa gitna. Ito, eliminate na natin tong A. Eliminate na rin natin tong B. Kasi ganito yung hinahanap natin, di ba? At itong C, eliminate natin. Bakit? Kasi meron siyang ganito. Dito kasi wala eh. Di ba? O, walang ganito. So, ang tamang sagot is letter D. The power of elimination. Lagi nyo tatandaan yun. So, dito naman sa number 5. Sa number 5, medyo nakakalito to eh. Nalito rin ako dati dito. Which figure completes the series? Dito sa number 5, magbibilang tayo dito guys. Magbibilang tayo dito ng mga shape at yung mga linya. So, dito, mapapansin nyo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tiga-apat na linya. Hanapin natin dito yung mga taga-apat na linya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ito, eliminate na natin to kasi dalawa lang yung linya, di ba? Dito naman tayo sa mga square. 1, 1, 1, 1. Ayan. Ito, lahat meron. So, pasok pa rin itong tatlo. Ito naman yung mga ganito na rectangle. 1, 2, 3, 4. Tagi-isa. Ito, wala. Walang ganito. Rectangle na not shaded. Ito, meron. Tapos, dito naman tayo sa shaded na rectangle. Ayan, meron lahat sila. Ito, wala. Ang tamang sagot, itong letter B. Sagutan natin itong number 6. Dito na tayo sa which figure completes the statement. So, dito na tayo guys sa is 2. Natatandaan nyo ba yung is 2? Ito, magiging ganito siya. Yun yung pattern natin. So, ito, asan to? May pagpipilian tayo dito, A, B, C, D. Ang unang hahanapin natin, syempre, lagi dyan yung pattern. Mapapansin nyo dito guys, ito. Ito at ito, magkaparehas. Pero parang nananalamin ka. Parang mirror siya. Ito parehas lang, ayan, parehas lang dito. Pero dito, tingnan mo, parang nananalamin. Ayan guys, no? So, dito guys, ano yung hahanapin natin dito? Siyempre, yung mananalamin din tayo. So, burahin lang natin to. So, dito, dapat ito, dito siya. Ayan, dito siya. Ayan, dito yan. Tapos, pag ganyan yan, tapos dito naman to. Ayan, tapos may linyang ganyan. Eliminate nyo na to kasi nasa gitna yung linya. Tapos ito at ito parehas. Ayan, same to. Eliminate nyo na rin yan. Pwede kayo mamili. Ito, same lang din. Eliminate nyo na rin yan. So, ang tamang sagot is B. Tignan nyo yung drawing natin dito. Ayan, yung drawing natin. Same dito. Ayan. Salamin pattern tawag ko dyan eh. Salamin pattern. So, nagets nyo na. Dito naman tayo sa number 7. Which figure completes the statement? Ganon din. Is 2 pa rin tayo. Ito, magiging ganito. Tapos ito, ano? Anong magiging sagot natin? So, dito, tingnan nyo to guys. Parang ano siya? Parang box.
Parang box siya, tapos nagsara siya. Ito. Ganyan siya, di ba? Ito, nag-fold to. Itong wings niya. Tapos naging ganito siya. Ganyan siya, naging ganyan siya. Kaya ito yung naging sagot. So, dito rin, if-fold din natin to, if-fold din natin yan. Ito, eliminate na yan. Kasi di nag-fold yan pati ito. So, ang tamang sagot ito. Yung mga wings niya, ayan, yung mga wings niya, na itim, di ba? Nag-fold yan. Nag-fold. Kaya naging ganito na siya. Isang rectangle na shaded. Nagets nyo na. Di ba? Napakadali lang. O, dito naman tayo sa number 8. Same question. Which figure completes the statement? So, ito, hindi na nagpo-fold to Medyo, ano lang to. Gamitan na natin ng logical to. So, ito, magiging ganito. So, ito guys, itong box na to, parang umikot siya. Diba? Tingnan nyo tong white dito sa gitna. Ayan. Ayan. Nag-iba. Nag-iba siya. Nag-iba ng pwesto. Ayan o, nag-iba ng pwesto to. Tapos itong rectangle, pumasok dito. Ayan. Pinasok niya pala to. Pinasok niya to. Itong box na to. Pinasok niya. Tapos ito, iniwan niya. Iniwan niya, pero naging shaded siya. Ayan o. Una, ito, umikot siya. Umikot. Umikot yan. Naging ganito. Tapos itong rectangle, napunta sa taas. Iniwan niya to dito, naging shaded. Yan yung pattern natin. Kung susundan natin yung pattern, guys, ito, yan. Iikot yan. Magiging ganito yan. Magiging ganito yan. Makapal, tapos manipis. Tapos ito, katulad nito, di ba? Papasok. Ito. So, magiging ganito yan. Papasok na ganyan. Tapos may iwan to. Itong shaded, magiging hindi shaded. Eliminate na natin to kasi hindi siya cross. Tapos ito, hindi umakyat ito. Eliminated. Ito naman, pwede. Pwede to. Pero, naging shaded siya. Dapat hindi shaded. Kasi nagpapalit tayo Kasi ito, hindi shaded. Naging shaded. So, ang tamang sagot dito, ito. Letter D. Medyo nakakalito kapag hindi nyo talaga i-analyze mabuti yung question. Dito naman tayo sa which figure completes the statement na naman. Number 9. So, dito sa number 9 naman, naging ganito daw siya. Yan. So, paano nangyari dyan? Ito guys, umakyat siya dito. Ito naman, pumunta siya dito. Itong hindi shaded, umikot siya. Umikot siya ng counterclockwise. Kaya napunta siya sa taas. Ito namang shaded, umikot naman siya ng clockwise. Kaya napunta siya dito. So, paano natin sasagutan yan? Itong shaded, guys. Itong shaded, iikot to ng clockwise. Kaya mapupunta siya. Drawing ko lang dito. Ito naman, counterclockwise. Paano yung counterclockwise? Pag ganon. So, iikot siyang ganon. Dito siya mapupunta. O, dito. So, anong sagot dyan? Base sa drawing natin, ito yung sagot. Letter A. Hayaan nyo na itong mga to. Basta mag-focus kayo dun sa mga ganito. Yung clockwise. Ayan, counterclockwise. Lalo na pagka mga ganyan na object na umiikot. Gets nyo na? Ulitin natin Itong shaded,
guys, itong shaded, umiikot yan ng clockwise. So, dito mapupunta yan. Yung not shaded, umiikot yan ng counterclockwise. Pag ganyan. So, ito, mapupunta dito. Gets nyo na? Gets na gets, ha? Okay, next na tayo. Number 10 tayo, guys. Which figure completes the statement na naman? Ito, magiging ganito daw siya. Ano yung sagot niya dyan? Bigyan ko kayo ng 3 seconds. 1, 2, 3. So, ganito nangyari dyan. Ito, napunta siya sa gitna. Tapos, nagkaroon ng mga linya. Naging ganyan. Ito, yan. Ito, naging dalawa. Tapos, nag-cross siya dito. Ang tanong, dito. Ang tanong, ito, pag ginawa mong ganito, yan, yung pattern na ganito, anong mangyayari dito? So, ganito lang yan. Itong not shaded, mapupunta sa gitna, syempre. So, hahanapin natin yung not shaded. Ito, shaded, eliminate na natin yan. Tapos, itong linya, magiging dalawa. So, magiging cross siyang ganyan. Yung mga hindi cross, eliminated. Ito, naging dalawa eh. So, ang tamang sagot dyan, yung C. Ano to, yung mga madadaling question. Mga, kumbaga, bonus na to. Kapag nagkamali pa kayo dito, talaga guys, kailangan nyo mag-practice talaga.